Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, nararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman tungkol sa hiwaga ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. So, makikita niya na hayalang lahat ng nakatagong kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Sinasabi ko ito upang hindi kayo mailigaw ni naman sa pamamagitan ng mga mapang-akit na pananalita. Kahit wala na ako yan, kasama naman ninyo ako sa Espiritu. At ako'y nagagalak sa inyo, maayos na mamumuhay at matibay na pananalig kay Kristo. Yabang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mabuhay kayo na may pagkikipag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo at isalin ninyo sa Kanyang buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayo magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabiyang inuman sa pamamagitan ng walang kapuluang karunungan at pagdarayan na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundo ito, at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao, kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pagkikipag sa Kanya. Nang siya'y nakakasama sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Dahil sa pagkikipag-isa kay Kristo, kayo tinuli, hindi sa laman, kundi sa pagbabaksin na masamang hilig ng laman. Ito ang pagtuloy mula kay Kristo. So, pagkita ng bautismo, nailibig kayong kasama ni Kristo at mulibig kayong nabuhay, nakasama niya dahil sa inyong palagay sa kapangyarihan ng Diyos na muli bumuhay sa Kanya. Kayong kaming patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuloy ay sa kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo, pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang visa ang lahat ng masusulat dahil tutuloy laban sa atin. Pati ang mga pananagot ng kaugning ito, pinagawin niya ang lahat ng ito na itapos siya sa krus. Kapag ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang pinarado sa mandabi ang katunayan na kanyang pinararumpay. Kaya kung na kayo magpasako pa sa anumang katuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamagitan. Ano po? Tradisyon ba? Kulturo ka? O kulturo sa Diyos? Diba po ay, tayo po ay patuloy na nalipanagan sa linahan ng Panginoon. Sabi ba, kailangan po, ipabuhay natin ang pananampalataya. Napakaganda po, napakaganda na nakasaad yan sa Colossians chapter 2 verse 1. Ipabuhay talaga natin yung ating pananampalataya. Sabi na ay, ang maghari sa atin ang naturuan ng Diyos at tutulan na natin yung katuruan ng tao, which is the tradition and the culture of man that's not comes. Mami, kaya pa kaya? Sabi ng Diyos, salamat po Panginoon. O Lord God, pagkat matagal din po Panginoon na kami po ay nabuhay sa pagsunod sa mga alituntunin, sa mga tradisyon, kultura, Panginoon ang lulunod ng tao. Ngunit nagpapasalamat po kami Panginoon sapagkat hinago niyo po kami doon, O Diyos, sa mga ganoong bagay, Panginoon, ng aming mga paniniwala. At ngayon, bilang kami mananampalataya, at nakipagkaisa na sa inyo, Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, laki ng Diyos, na tunay na iwanan na po namin, Panginoon, ang mga bagay na hindi niyo po ninanais na aming pang iniuugnay sa aming buhay. Tulungan niyo po kami na manindigan sa aming pananampalataya, Panginoon, Lord, sapagkat ang patuloy na pakikiayon sa mga tradisyon at mga kultura na hindi nakasalig sa mga salita ay isang bagay na kami po ay nakikiayon pa rin sa mga Diyos-Diyos. Kaya Lord, tulungan po kami Panginoon. At tunay na pamuhay po namin ang iwanan ng mga salita sa aming buhay sapagkat ang utos ng tao, ang tradisyon ng tao ay nagpapahirap, nagkukulong. Ngunit kung susundin namin ang iutos ng mga batas, ito ay nagbibigay sa amin
kalayaan, ng kagaanan, at higit sa lahat, makapagbigay kami ng kaluwalhatian sa iyo, aming Panginoon. Kaya Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, o Diyos. At tulungan niyo po kami, Panginoon, at tunay ng aming pabuhay ka namin sa lahat ng bagay, sa aming mga salita, ang aming puso't isipan, patuloy niyo pong linisin, Panginoon, ang iyong banal na dugo, upang ang mga salita ng gagaling dito is a word of encouragement, a word to build on, not to destroy anyone, Panginoon, at ang natin po dapin ng Diyos, kami maging magandang halimbawa sa aming isip, sa aming mga salita, at sa aming mga gawa. Sa gayon, ay mapaparangalan ka po namin sa aming buhay. Kaya, O Lord, maraming salamat po. At kayo po ang patuloy, Panginoon, ang pagkiro sa aming buhay. Tulungan niyo po kami sa buhay namin ito. Hindi lamang narinig na aming mga tenga, kundi, Panginoon, tulungan niyo po kami pitima sa buhay. Upang, Lord, yung mga pagpapala at akibat ng aming pagsunod ay aming matanggap. Kaya ang lahat ng papuri, pasasalamat ay sa iyo naman sa Panginoon Jesus. Amen! Amen. Amen. Sige po, tayo po ay Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na nandito po kami, Panginoon, sa inyong santuario, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa kakayahan ng iyong mga anak, Panginoon, na maibigay namin, Panginoon, ang aming ikapit ng loob, Panginoon, upang magamit, Panginoon, sa inyong santuario, Panginoon. Patuloy na, Panginoon, na pagpalain niyo po ang bawat kamay ng iyong mga anak, Panginoon. Patuloy na, Lord God, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, ay patuloy na pagpalain niyo po upang magpagpapala po kami sa anumang uri ng aming mga trabaho, Lord God. Kaya ito man, Panginoon, ay sa ibang bansa, Panginoon. Ingatan niyo po ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon, na nasa ibang bansa, Lord God. Alamin niyo po sila, Panginoon, ng inyong mga salita, Lord God. Patuloy na, Panginoon, na pagpalain niyo po sila. Maging ang kanila po ang pamilya, Lord God. Maging, Panginoon, ito mga Panginoon, ay sa mga tindahan, Panginoon, sa mga jeep, Panginoon. Patuloy nga, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat ng aming pinagkakataan, Panginoon. Patuloy nga, Lord God, na pagpalain niyo po ang humahawak, Panginoon, ng mga salapin ito, Lord God. At patuloy bigyan niyo po siya ng kaalaman o paano po, Panginoon, magandang Panginoon sa kaluwalhatian po ang inyong mga pagpapala para sa aming Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.